by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Magandang araw nga po mga kababayan, at dahil nga nalalapit na ang aking kasal ay mayroon muna tayong pinuntahan na simbahan dito sa Binyan, Laguna. At dahil dito nga rin po gaganapin ang aming kasal sa December 13 ngayong taon na ito. Meron nga palang tinatawag na canonical interview kapag ka sa simbahan ka ikakasal. Katulad ko, isa akong Katoliko, isa yon sa mga requirements para ikaw ay makasal sa simbahan. At yun nga ang inasikaso namin ngayong araw na ito. Pero bukod doon, napakadami pa po namin pupuntahan. Dahil pagkatapos dito, kami naman ay pupunta sa Manila para bisitahin at personal na puntahan ang aming kukunin na ninang. At dahil mag-aalas 12 na nga rin ng tanghali sa mga oras na ito, ay napag-usapan namin na kumain muna dito sa McDo bago kami pumunta sa Manila. Dahil talagang nagutom kami sa canonical interview dahil maaga pa lamang ay umalis na rin kami ng bahay. Ayan, so hello po mga kabayan. So ngayon po ay papunta na kami ng Manila, no? Bibisit po kami sa isa sa mga kukunin naming ninang doon. Ayan, so si Ma'am Jo, si Ninang Josephine Roldan. And katatapos na kasi namin dito sa simbahan, no? Katatapos na ng aming canonical interview at medyo na-touch ako sa mga sinabi ni Father. So napakaganda ang sinabi ni Father. So after namin dito, so pupunta na kami ng Manila ngayon. So alas 12, kumain muna kami ng mabilisan dito sa McDo. Tapos konting, nagpalit lang ako ng damit, diba? Kasi nakaputi ako kanina eh. So ngayon nagpalit ako ng ganito. Tapos ayun na, diretso na tayo ng Manila kay Ninang Jo. Ninang Jo. So si Ma'am Josephine kasi, siya yung president ng dati kong company. Yung, diba ako ay seaman. So yung presidente ng shipping agency namin, si Ma'am Jo ay isa sa mga kinuha ko na maging ninang. Dahil si Ma'am Jo, isa siya sa mga malaki rin yung tulong sa akin noon nung ako ay nagsisimula pa lamang, hanggang makasampa ng barko. Ayan, so si Ma'am Jo talaga yung isa sa mga talaga napakabuti ang puso. At medyo naging close din kami, kaya sabi ko, hindi pwede na hindi ko maging ninang tong si Ma'am Jo. So mamaya, mamimit nyo si Ma'am Jo. Magpapaalam tayo kung pwede tayong mag video sa kanya mamaya doon sa office. Marami ko kaming ngayon lakad. So after dito, pupunta naman kami kay isa pa naming kaibigan na pare. Dahil syempre, bibisitahin din natin siya. Dahil bukod sa siya yung magkakasal sa amin, ay siya rin ho ay kukunin kong magiging ninong namin sa kasal. So kaya nangyari sa'yo. Masakayin ako sa'yo. Diba? So ayun, kaya pupunta kami. Malapit na po kami sa office namin. So dito na ako sa Manila. Yan, so medyo na traffic na kami dito bandang Roas Boulevard. So pero konti na lang. Ang inaano ko lang, sana may parkingan. Kasi talagang pagka nauubusan ng parkingan. So mangyayari, nahanap ako ng parking medyo malayo. Doon pa po sa may Ocean Park. Kasi office namin dito lang sa may UN, UN, malapit na rin dito sa may Roas Boulevard. Tapos minsan wala ka pang sasakyan, so lalakarin namin yun, yung init. So laputan bago makarating sa office. Saka may dala kasi kaming mga halaman and so pwede siguro yan. Kung walang pa-parking, papababain kita doon. Ayaw mo. Hindi, tas parang gamit nando doon. Ako na lang magpa-park. Diba doon?
doon ka lang diyan. Hindi kasi basta-basta pwedeng mag-parking dito. So kung may mapaparkingan nga lang sana dito, maganda. Kasi yan o, iikot na tayo dyan. At makalipas nga lamang ilang oras ay nakarating na kami dito sa dati kong office, sa dati kong company. At bibisitahin na natin si Ma'am Jo. Hindi na nga pala ako nakapag-video kanina sa aming mga pag-uusap, pero ito yung mga larawan ng pagbisita namin kay Ma'am Jo. So si Ma'am Jo ang presidente at general manager ng dati kong company kung saan ako nasakay ng barko. Ay, natapos na kami. Nagaling na kami kay Ma'am Jo sa ninang namin. So, apakaganda ng aming pag-uusap. At sobrang daming advices ni Ma'am. Kabait. So, hindi na lang namin na video. Siyempre, mas naan namin yung moment na mag-uusap. So, ngayon pa uwi kami. At papunta pa ulit kami ngayon sa isa pa namin last namin ngayon na pupuntahan kay Father Nestor. Siya yung magkakasal sa amin. At the same time, siya rin yung isa sa mga kinuha naming ninong. So si Father Nestor kasi is matagal ko na rin kaibigan, matagal na kakilalang pare. Kaya siya yung isa sa mga nakuha ko na maging ninong at magkasal sa amin. So maaga pa ho mga kababayan. So pupunta muna kami. Ayun, so nakaka-excite, diba? So paunti-unti nakakausad, diba? Tapos by next Saturday, pamamanhikan na. So medyo, actually, yung pamamanhikan namin medyo late ng kaunti. No? Though December pa naman yung kasal, kaya lang nauna na kasi mga preparations namin. Pero ano pa rin yun? As per guidance na rin, with the guidance of our parents and yung mga pinupuntahan namin ay alam din naman nila, no? Yung mga process, dates, kumbaga para formality and yung tradition natin na pamamanikan ay magawa pa rin natin. So, yun nga lang, hindi makakasama si Pugong Biyahero. Dahil si Pugong Biyahero ay nasa sa Davao na nung time na yon, kung kailan kami mamanika. At syempre, naintindihan natin yon dahil si Pugong Biyahero ay talagang napakadami rin ginagawa para sa ating mga kababayan. Pero syempre sa kasal, kompleto ang PB team. Si Nanay Lorna andi dito, pupunta din. So magsasayaw tayo ng dayang-dayang with Nanay Lorna. Na pupunta sila Nanay Lorna. Kasama siya ni Kuya PJ. Siyempre, si Nanay Lorna ay parte na rin ng buhay natin, ng pamilya natin. So kasama siya. Kaya na-excite tayo. And kaya din po, ay ini-invite namin manood. Tunood na lang. Kasi hindi tayo kasya sa hindi tayo kasya sa venue. So, ang bisita lang mo namin ay 250. So, and of course, ando doon isa sa mga ninang namin, si Tita PV Lab. Diba, si Tita PV Lab ay isa sa mga ninang natin. And we know that Tita PV Lab is very busy person din. Siyempre, nasa US si Tita PV Lab. So, di natin alam kung makaka-attend. Pero sana, diba, we are hoping na maka-attend si Tita PV Lab as our ninang, diba? Magiging ninang namin. Madami sila Madam Yula. Actually, magugulat si Madam Yula. Kung mapapanood nyo ng video nito, Madam Yula, pakakantahin kasi kita. So, di niya alam. And of course, yung buong PB team, ando doon. Sila Ren Vlogs. Si Mastering Ring kasi, diba, ang isa sa mga original PB team ng Batangas. Minessage ko. Ang problema po, hindi pa siya nagre-reply. So I don't know kung kasi nag-send ako ng invitation. And hindi pa rin ako tapos mag-send ng invitation, sa totoo lang. So napakadami pa. So hindi ko alam kung kailan ko matatapos. Kasi syempre medyo busy tayo. And mamaya ayusin namin. Tignan niyo yung mukha niya, pagod na. Diba? Kasi ang atin namin from canonical interview kanina, diba? Tignan yung oras, no? Kanina sa bahay lang kami from simbahan sa Laguna. Then nandito na kami ngayon sa Manila. Tapos pabalik na naman kami ng Laguna. And sobrang busy ng schedule.
at sobrang busy ng buhay, ikakasal, di ba? Yung preparations, hindi biro, di ba? At least kahit pa paano nakakausad na tayo, di ba? So ayun. At makalipas nga naman ng oras ay nakarating na rin kami dito kay Father Nestor. At ito nga pala yung konting video na meron kami. Yung standee niya lang. Pero ito yung mga photos na kuha namin after namin mag-usap. Kaya naman maraming salamat sa aming kaibigang pare na si Father Nestor. Ayan. At after nga namin na manggaling kay Father Nestor, syempre ito ay gabi na, mga alas 7 na ito ng gabi, ay pinili na muna namin kumain dahil talaga namang nakakagutom ang buong araw na paglalakad, asikaso ng mga gagawin para sa kasal ay talaga namang nakakaubos ang lakas. Kaya naman kumain muna kami dito upang magtuloy-tuloy na ulit yung gagawin namin dahil hindi pa dito natatapos ang aming gagawin. Mamaya, pag uwi namin sa bahay ay meron pa kami mga kailangang asikasuhin. Hello po mga kababayan. So, ginabi na kami. And so, nakakapagod. So, kakatapos lang namin. Kumain muna kami. Dahil talaga nakakapagod. Dahil sila hindi pagod na din. Punta kami kay Father. Galing kami kay Father Nestor. Galing na kami sa kanya. So nga na tayo hindi namin na-video. Pero ito naman yung mga picture po. Papakita ko sa inyo. Yan yung mga picture namin ng pagbisita sa kanila. Kasi nahiya na rin kami mag-video. Dahil syempre mga personal na pag-uusap. Ganun. Ayan. So ngayon ay natapos namin ang canonical interview. Kasi po sa amin, sa mga kapwa ko Katoliko, mahalaga po sa amin ang kasal sa simbahan, At siyempre, pagka ikaw ikakasal sa simbahan, ito ay hindi katulad ng sa civil wedding na medyo sabihin na nating konti lang yung mga requirements. Unlike po sa church wedding, apakadami yung requirements. Meron pang mga kumpil, binyag. Pero yun namang mga ganyan sakramento o yung mga kumpil, binyag, ayan naman po ay pinagkakalaw bata pa lamang. Pero syempre kung ikaw ay hindi nakumpilan, hindi ka nabinyagan ng bata, kailangan mong pabinyag, kailangan mong magpakumpil, di ba? At isa pa ho sa mga requirements ay yung canonical interview kung saan kayo ay kakausapin ng pare, di ba? So yun po yung kakatapos lamang namin gawin kanina at nakakatuwa dahil napakaganda noong mga pag-uusap namin kanila nila Father Lumintak, ayan, dito sa simbahan ng Binyan, So meron pa ho kaming isa pa na natitira at yun po yung Precana. Ito po ay next siguro mga last week of October pa. So kaya meron pa kaming time para mag-prepare. So napakadami ho talaga. Kasi alam nyo po, tapos na kami sa naghanap na kami ng gown. So after kasi ng October na ito, tapos mag-November na, so malalo na hong busy yan, pagpa-finalize. So kailangan, alam nyo kasi ngayon napakabilis ho ng oras, napakabilis ng panahon, napakabilis ng araw. So maya November na, bilang ka lang ng ilang araw, November na, tapos December na. December ho kasi yung kasal namin. So napakadami ho namin asikasuhin kasi ngayong October din ang aming pamamanhikan. Pamamanhikan namin iyon. Tapos November, ayan na, pagka-finalize na yan ang lahat. So kaya medyo habang natagal, pasakit ng ulo at syempre pasakit ng bulsa. Yan ang katotohanan sa pagpapakasal. Syempre God will provide, di ba? God will provide at tutulungan naman kami ng aking partner, ng aking papangasawa na si Lenny. At syempre salamat ako sa aking pamilya at sa pamilya ni Lenny na todo support ako sa amin. At syempre kay President, sa Pangulo ng PBTM, kay Pugong Bihero, maraming salamat sa iyo sa lahat ng tulong. Ayan. So nakakapagod yung buong araw.
Kasi para kaming lagari ngayon from Laguna to Manila, Manila to Laguna. Yan, so napaka ano no, napaka busy. At nakakamangha dahil nagawa namin ito ngayon. Magandang bagay ngayong araw na ito, kaya thank God. Thanks God kasi natapos namin yung mga gusto namin gawin ngayon. And malapit kami sa bahay. Hindi pa rin tapos yung gagawin dahil may kailangan pa kami i-prepare. So pumuna kami sa Gandali, tapos kilos ulit. Ayan, tapos kakamustahin ko pa si Jeffrey doon pagkadating natin, updatein natin kung nakauwi na siya. Pero tingin ko kanina nakauwi na siguro yun kasi alas 7 na rin. Hindi kasi nag-message sa akin. Siguro dumaan na ho dun sa bahay kanila Mami Pipi. Doon na laan siya nagpaalam. Ayan. So maraming salamat mga kabayan. At ipapakita ko rin ako sa inyo yung ilang mga clips doon sa pag-prepare naman namin sa paghahanap ng aming mga souvenir and ng aming mga gagamitin para sa kasal. Solar Christmas light. Yan, ito po yung PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Hirap ikabit. Tapos 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan. Diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magcha-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Ganyan lang. Tapos pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan, i-on off nyo lang, tapos nag-rotate din siya. Okay? Ang maganda lang talaga dito mga kababayan, may ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya iikot. Plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, deep ka. Ang ganda no? Gamit yung remote, makokontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyong baguhin, i-reset nyo lang. Pwede nyong pindutin yung number 1, number 2, 3. Pasko na, magandang mag-design tayo ngayon ng solar, nakasave na sa kuryente, safe pa siyang gamitin, waterproof, at pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay halimbawa mahilig kayong mag-akit sa bundok o mag-beach, gumagamit kayo ng mga tent, gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi, ayan o, tingnan nyo yung ginawa namin. Kumukuti-kutitap ang gabi. And I think to myself, what a wonderful world.